Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God's protection and mercy, especially to poor. Ngayon po ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 36. Ito po yung mensahe. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Pagpatuloy po natin. Kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 6, talatang 21. Ito po ang mensahe. Mapalad kayo mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 6 at hanggang 7. Ito po ang mensahe. Hindi ba ipinagbibili ng halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga, kahit sa maraming maya. Ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 21, talatang 33. Ito po ang mensahe. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 21, talatang 36. Ito po ang mensahe. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras at manalangin lagi na magkaroon ng lakas upang makaligtas sa lahat ng nangyayari nito at makaharap sa anak ng tao. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 22, talatang 43. Ito po ang mensahe. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. At ipapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 16, talatang 20. Ito po ang mensahe. Ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan, hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Yan. Ngayon po ay ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Kayo din po kayo, banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na God's protection and mercy, especially to poor. Ngayon po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula dito po sa temang ito. At nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang inihayag at isinagawa nang siya isugod dito sa lupa upang iparating sa atin ang kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan niya. Nais niyang ipabatid na tayo ay kanyang patuloy na pinapahalagahan ang ating buhay mula sa kanyang pagprotekta rito at pangangalaga sa ating mga at tayo ay kanyang kinakahabagan at pinoprotektahan at tayo ay kanyang pinapangalagaan mula sa mga mahihirap nating mga katatayuan sa buhay. O tayo ay hindi niya pababayaan sa ating kahirapan o mahirap na buhay o ating ikakabuhay. Tayong lahat ay pinoprotektahan niya higit pa doon sa pagpapahalaga niya sa mga maya. So yung mga maya pinapahalaga niyan at higit tayong pinoprotektahan ng Panginoon Diyos diyan. Kaya tayo hindi niya pinababayaan na kahit na naglipa na yung masama at ang si Satanas at mga demonyo ay patuloy na nanggugulo sa pamumuhay ng mga tao, tumihikayat ng kasamaan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos diyan. Kaya mula't simula
Hanggang ngayon ay ginagabayan niya tayo mula doon sa mga propeta hanggang Panginoon Kristo at hanggang simbahan. Mula diyan sa gabay na tayo ay mamuhay ng mabuti, matuwid, yan, na may pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ngayon ay mula diyan pa lamang ay tayo ay protektado na kung tayo mamumuhay ng matuwid, kung tayo mamumuhay ng mabuti. Bagamat hindi lahat nananampalataya at ang iba ay nahihikayat ng mga demonyo sa pamumuhay ng makamundong pamumuhay. So doon sila, yun yung kanilang pamumuhay na kanilang nais ang makamundong pamumuhay at hindi ang maka-spiritual na pamumuhay. So ngayon ay tayo ay pinoprotekta ng Panginoon Diyos diyan sa mga demonyo at anumang uri ng kasamaan na maaaring magawa ng sino man tao o anumang kapahamakan na maaaring mangyari sa atin. At tayo ay patuloy niyang ginagamit, pinalalakas ang loob natin kagaya ng kay Panginoon Kristo para malagpasan natin yung ating mga pamumuhay na ito na tayo ay makapamuhay ng may kalakasan. Tayo ginagabayan ng Panginoon Kristo mula sa aral niya yan at patuloy na tayong pinagagabayan sa pang-araw-araw natin po. Andyan yung simbahan, andyan yung gobyerno at iba't iba mga sugo at mga kagaya natin na gumagabay para tayo ay mahikayat magkaroon ng kalakasan para patuloy tayo makapamuhay. So may mga lalo na siyempre yung mga anghel na ginagabayan tayo para tayo ay hindi mapahamak at tayo bigyan ng kalakasan. So hindi man natin nakikita yan pero tayo ay ginagabayan niya para tayo ay magkaroon ng kalakasan sa pagtupad ng mabuting balita. Para yung moral natin mula sa pagtupad ng mabuting balita patuloy tayo nagiging malakas. Kaya sa pananampalataya natin kay Panginoon Kristo sa pagsasabuhay ng mabuting balita tayo ay talagang pinalalakas ng Panginoon Kristo ng kanyang kapangyarihan. Sinusugo niya yung mga anghel para tayo ay gabayan nito. At syempre directly sa ating Panginoon Kristo ginagabayan tayo ng kanyang kapangyarihan. Akibat natin yan na tayo ay maging malakas sa buong ano man yung ating kalagayan. Marami tayong struggle sa buhay, mayaman, mahirap. So yung mahirap kung struggle natin, yung kahirapan, so pinalalakas niya tayo diyan. Kung tayo man ay nasa ibang katatayo, kung mayaman, kung may struggle din yung mayaman. Kung ano man ang pamumuhay nila, na malaman na yung higit na tukso sa kayamanan na sila maging sa dito or anumang ibang mga bagay. So meron taong yumayaman because masipag at matalino. Kaya lang at doon sa depende sa sistema. So ngayon tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon Diyos na tayo pinamumuhay niya ayon doon sa karapatan. Kaya napangangalagaan niya yung ating pamumuhay, yung buhay natin mula dito sa bagay na ayon sa karapatan. At syempre yung buhay as in yung ating buhay mula doon sa kung sino man yung maaaring puminsala ng buhay natin, pinoprotektahan tayo ng Panginoon Diyos diyan. At paminsan na directing kay mapahamak na mamatay ka, ikaw ay gawa ng di mabuti para mamatay ka, so pinoprotektahan tayo ng Panginoon Diyos diyan. Ngayon yung kung ang ikakabuhay naman, so tayo ay hindi pinababayaan din ng Panginoon Diyos diyan kahit naglipa na yung masama. Kasi nga nang gawin niya ang kalikasan, so everybody makapamumuhay ng maayos. Kung makukultivate natin ng maayos yan, eh merong nagsasakim, merong hindi patas yung nagiging pamamahala. So meron nakikinabang na ilan, merong naapektuhan naghihirap. Kahit na marami ang umaapi at sumasakim, hindi niya pa rin pababayaan tayo na makapamuhay na tayo ay nagugutom o tayo aman ay hindi makaahon sa paghihirap. Kaya nga tayo ay mula kay Panginoon Kristo ay pinagabayan nilang mamuhay tayo ng patas para sa lahat na tayo ay pamuhay ayon sa karapatan. So kaya yung mga pamahalaan ginagabayan ng Panginoon Kristo yan na mamuhay ayon sa karapatan mula nung siya isugo. At syempre nung una ay patuloy na ginagabayan syempre ng mga propeta yan na maging matuwid yung mga kapamahalaan na yan. So ngayon ay at bawat isa sa pamumuhay, hindi lang Kristiyano na namuhay sa gabay ng Panginoon Kristo, kundi pagpapalaganap sa lahat yan na mula kay Panginoon Diyos na mamuhay tayo ayon sa karapatan na inihag yan sa pamamagitan ni Panginoon Kristo. So doon directly, pinahiyag niya yan para
tayo mamuhay ayon sa katawan. Pinamuhay naman yan mga Kristiyano. But ngayon, syempre para sa lahat yan mula sa Kristiyano. So ngayon ay nare-realize yan mga gobyerno, nagagabayan. Kaya lang di pa rin na fully implement. So kaya tayo manampalataya palagi sa proteksyon ng Panginoon Diyos sa ating buhay at lalong-lalo na doon sa ating kakabuhay. So pananampalataya natin magkaroon tayo ng magandang pamahalaan para yung pamahalaan implement yung human rights, pangkalahatan, aside from kakain tayo araw-araw. Siyempre, pag mamumuhay tayo sa karapatan, hindi lang pagkain ang ating kabubuhay, mamumuhay tayo na maayos, di ba, sa lahat ng bagay. So, through the government, ang ginawa niya, implement na maayos yan. So, mamumuhay tayo na maayos. Siyempre, may kapangyarihan yung gobyerno, wala, nasa sa ilalim tayo niyaan. Hindi lang basta doon tayo na mumuhay sa ating kakayanan, na tayo ay kaya natin kumultivate ng maayos, o yayaman tayo. So, kakibat pa rin natin yung pananampalataya. Dahil kung tayo mananampalataya, tayo pa ilalaguin ng Panginoon Diyos. Yung kakayanan mo, lalo niya palalaguin. Dahil ba, nagnegosyo ka, andong ka sa sistema na mayroong pagninegosyo, kung magninegosyo ka, palagi kang para kang apple of the eye ng mga customer mo, lagi kang may customer. Palalaguin ka dahil nananampalataya ka kay Panginoon. Bagamat yung iba, ay yung mga hindi mananampalataya pero mabuti naman sila na namumuhay, sila ay pinalalago rin ng Panginoon. Pero yung mga tao syempre hindi mabuti sa kanilang ginagawa ay syempre ay kahit mapano tutulid sila ng Panginoon Diyos. Syempre kung mali ka pag ninegosyo, uli ka ng gobyerno, di ba? Wala labagin yung batas. Pero kung ikaw naman ay nagninegosyo ng maayos, sumunod ka ng sa batas, pero kung ikaw na may masama ang ugali, syempre paano hindi ka gawing apple of the eye ng Panginoon Diyos. Yan. Ibigyan ka lang ng sapat ng Panginoon Diyos diyan para kayo mamuhay ng maayos. Pero ayon nga sa karapatan, pero tayong lahat ay pinalalago ng Panginoon Diyos para makatulong tayo dun sa ating kapwa-tao, para makapamuhay tayo ng maayos ayon sa ating karapatan. Kaya lang hindi tayo nakapamuhay ng ganyan kasi nga yung may gobyerno tayo hindi na-implement ng maayos yun. Hindi naman lahat nakakakultivate ng maayos para gumanda yung pamumuhay. Diba? Not everybody lives, may mga hindi nakapagtatrabaho, hindi nakaka-employ, hindi tayo nakapagsasama-sama sa isang negosyo para umunlad from sa isang kapital, halimbawa, capitalism tayo. So, hindi mayroon na apektuhan. Pero kahit na anong sistema pa yan, ay ginagabay ng Panginoon Diyos yan para makagabay na makapamuhay ng maayos ang mga tao. So gayon, napapanagaan yung buhay natin from that na tayo ay mayroong tirahan, mayroon tayong kakanin, pastong kalusugan, pangangalaga ng kalusugan. So yan ay nagagawa natin kung may mabubuting pamahalaan. So ginagabayan ng Diyos sa pamahalaan para iyaan ay mamahalan ng mabuti, matulungan yung mga bayan. So na tayo pinangangalagaan ng Panginoon through the government. Hindi lang sa government, siyempre from the guide ng ating simbahan para patuloy tayo magabay sa mabuting pamumuhay may kahit ng lahat. So we believe good. Yun nasa kung ano man ang profesyon mo, mamumuhay ka ng mabuti. So sa gayon, everybody lives good. Protektado tayo. That's the mercy of God and the protection of God. So tayo mahihirap, di lang mahirap. Maging mayaman ay makapamumuhay tayo ng maayos. Sa pamamagitan ng paggabay sa atin ng ating banal na Panginoon. Kaya yung pamahalaan ay panalangin natin na magkaroon tayo ng mabuting pamahalaan para matupad yung para sa hindi lang tayo mga Kristiyano ang mamuhay ayon sa karapatan kundi lahat hindi kaya at tulungan tayo ng Panginoon Diyos palagi na i-adjust sa lahat ng mga kapahamakan at tayo ay makapag-ibayo ng ating pamumuhay, patulungan tayo na tayo ay pagpalain ng Panginoon Diyos. Hilingin natin palagi ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Yan. Bagamat existed na, no? Yan ay napakasipag ka na lang para tayo ay mamuhay na maayos. Pero ang problema, kahit na anong sipag mo, hindi ko naman makakultivate because nga sa nagkakaproblema tayo sa ating ekonomiya, sa ating kung paano tayo magkukultivate na agri or industrial para mabuhay tayo. Pero kailangan natin yan hindi lang basta tayo sa food sector para tayo mabuhay. So we need iba-ibang sector tayo, may gagawa ng bahay, may teknolohiya ngayon dahil tumaas na development. So tayo ay may ikabubuhay sa mga ganyang mga bagay. Pero ang naging problema, syempre, ay hindi naging fair yung implementation. So kaya may mga taong
hindi gano'n nakapamumuhay na maayos. Pero kung ang government nagpapira lang ayon sa karapatan, so everybody lives fair. So kahit janitor ka pa, buhay ka na ayon sa karapatan mo. O yun nakakayanan na meron ka. At lahat dapat pati edukado, syempre. So ngayon ay kung ikaw naman ay tinamad sa pag-aaral, ay kahit pa paano hindi ka pa rin pababayaan ng Panginoon Diyos na mamuhay ka ay sa karapatan mo mula doon sa iyong kakayanan. Na lahat tayo binibigyan ng kakayanan ng Panginoon Diyos eh. Ang problema mo, hindi mo ipag-ibayo ang kakayanan mo. Kung binibigyan ng kakayanan ng Diyos na maging isang binigyan ng magandang kaisipan para maging engineer, siguro ang kapalaran mo maging engineer, hindi mo na pinag-ibayo kung ano ba, magaling ka sa mathematics halimbawa. But you do not, hindi ka nag-aral. Pero kung nag-aral ka, someday to be maging ganun ka. So, kasi may kalayaan tayo eh. So maraming pagpapala ang Panginoon Diyos sa atin. Iyan ay depende kung paano natin ito palalaguin para tayo ay makabamuhay niya. Kaya lang ang problema sa pangkalahatan, syempre, mayroong masama ang pamumuhay, kanilang kinakalaban yung kanilang kapwa-tao, at mayroon na sa pamahalaan naman na namiminsala ng kanilang kapwa-tao. So yun ang mahirap doon, na sila yung mapaminsala sa pamumuhay ng ibang tao at nangaapi sila sa pamumuhay ng ibang tao. Yun naman. Kagaya ng pamumuhay ng slavery. So ngayon, kahit nga ngayon ang Pilipinas, may tinatawag tayo na semi-feudal na tinitingnan lang pamumuhay. Ibig sabihin ay hindi nagiging ayon sa karapatan, hindi naging patas yung pamumuhay ng mga tao because of the kasakiman ng ibang mga tao at gusto sila yung namumuhay at mapang-api pa sa kanilang kapwa-tao. Yun ang mahirap doon. Kaya tayo ay tayo manampalataya palagi, nagabayan tayo ng Panginoon Diyos, protektahan na tayo yung ating buhay, yung ating pamumuhay, at pagkalooban tayo ng pagpapala. So panalangin natin palagi yan. Para at lalong-lalo na panalangin natin yung gobyerno maging patas yan. Para yung mga taong mga pasaway ay madisiplina ng gobyerno. So ngayon kung hindi natin maaralan sila kagaya nito, nangangaral tayo. Ngayon kung yung mga tao na ay hindi nakasusunod at gumagawa pa rin ng masama, so kinakailangan ay ang Diyos ay po pwedeng makialam, ang gobyerno ay pwedeng makialam o sa ayos kung nasa sa kanilang kaalaman na may gumagawa ng masama. Halimbawa, ngayong oras ito may nanggugulo halimbawa. So yung gobyerno pwedeng makialam doon sa mga gumagawa ng masama kasi alam nila gumagawa. Diba? So ngayon ay pwede rin akong humingi ng tulong sa gobyerno para sila ay disiplinahin sa pag-sila gumagawa ng masama at paglabag sa batas. So yun. Kaya yung mga tao mahirap. Kasi yung mga ganon, lalo na corrupted nung demonyo yung kanilang kaisipan. Mula sa sarili. Corrupted ng demonyo yun, kaya gumagawa ng masama. So yun ang mahirap doon. Hindi nila nakokontrol yung sarili nila na gumawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao nila kahit na sila ay ginagawin ng Panginoon. Hindi lang iniwala. So yun. Kaya tayo, ay yung mga taong ganoon kasi ay ang inaasahan nila, yung sarili nila mula doon sa kanilang ginagawang kakayanan. Ang kumamuhay sila ay yun nga ang nagiging problema ay kumukontrol ng gobyerno yung ibang mga tao may kakayanan sa buhay at masamang mamuhay sa kapwa-tao. Parang sila yung gobyerno at namumuhay ng parang ganun kontrolado nila. Pero kailangan ipanalangin natin na yung ginawang gobyerno makaprotekta sa buhay ng lahat, patas at dumisiplina dun sa masasama ng patas. So yun ang ilan sa protection na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. At syempre yung higit sa lahat yung kapangyarihan niya at mula dun sa aral ng mabuting balita na binibigay mula kay Panginoon. Ganyan tayo pangangalagaan ng Panginoon sa Kristo. Kaya yung mga gobyerno, yan ay ginagawin ng Panginoon sa Kristo yan para yan ay maging patas, para pumoprotekta yan. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo, pangangalagaan tayo sa pang-araw-araw natin para tayo ay hindi mapahamak at hindi tayo iyan niya na tayo doon sa mga masasama. So yun. So kaya muli sana ay kaya ganyan tayo, umasa tayo sa Panginoon Diyos na tayo ay hindi niya pababayaan. Tayo protektado ang buhay sa ating kakabuhay. Hindi niya pababayaan. At ang Diyos ay nahabag sa atin, lalong doon sa mahihirap na mga api na yung mga buhay nila at yung kanilang mga kabuhayan ay at stake, yung nag-suffer. So yung mga mahirap kalimitan siyang pinapatay
sinasamantala, hindi nakakain ng maayos. So yung mayaman sila lagi yung kumukontrol ng gobyerno, sila yung gumagawa ng karahasan sa kapwa-tao nila. So ngayon ay hindi tayo bubabayan ng Panginoon Kristo na tayo ay patuloy na ginagabayan na lahat ay mamuhay ng mabuti at magkaroon tayo ng maayos na lipunan, mga bansa o buong mundo, at yung gobyerno ay gumagabay ng maayos para lahat tayo mamuhay ng maayos. At kakibat na siyempre yung tayo ay pinalalakas palagi ng Panginoon Diyos at pinatataas palagi ng moral natin ng Panginoon sa Kristo para tayo magpatuloy sa pamumuhay. Hindi tayo mawalan ng pag-asa, hindi tayo kumapit sa mali para magpatuloy sa pamumuhay. Andyan ang tayo ay humingi ng tulong sa kapwa, sa gobyerno, kung tayo nagugutom, kung tayo na hihirap, huwag tayong gumawa ng masama para tayo makabubuhay ng maayos. So yan, kaya tayo umasa na sa ating Panginoon sa Kristo na ang kanyang salita o ang Panginoon Diyos sa pananampalataya natin ay hindi yan ay may papagkakaloob sa atin. Maasahan natin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang pananampalataya natin sa kanya. Yan. Kaya sa paggabay sa atin ng Panginoon Diyos, kahit na Panginoon sa Kristo, kahit si Satanas pasusukuin, niya kakibat tayo. So kaya kung si Satanas man ay gano'n ang gagawin ng Panginoon Diyos, kahit sino bang balasubas at pasusukuin niya, naiba tayo na mapasuko niya tayo sa paggawa ng mabuti, kahit mabuti, papupersa niya kung isang pangaraniwang tao na napakasama, papupersa niya sa pamahalaan niya o siya na mismo mag-intervene. So ngayon kung yung mga demonyo naman, kalma kay Satanas na nga, siya ay gagapihin ng Panginoon sa Kristo pagdating ng panahon, si Satanas at gagapihin niya yung pagdating kakaibat yung mga syempre yung mga angel at mga tayo yung mga tao na nananampalataya sa atin. So yun, kaya hanggang dito na lamang at sana ay patuloy na naman kayo ay naliwanagan at naprotektahan at nagabayan ng banal na Panginoon sa Kristo ang inyong buhay at ang inyong espiritu, nagabayan kayo sa kaligtasang spiritual at ang inyong buhay mula pang araw-araw. At tayo ay makaisa sa buhay na walang na inihanda ng Panginoon sa Kristo ng Panginoon Diyos para sa ating lahat na mabibigyan ng kaligtasan. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos sa ating Panginoon sa Kristo para sa kanyang paggabay sa atin mula dito sa mabuting balita na ating patuloy na ipinapalaganap mula sa pagpapalaganap ng Panginoon sa Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya tayo ay patuloy na sana ay gabayan ng literal na pagbibilagro at kaliwanagan ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, maliwanagan kayo at kayo ay maiting na tumalima sa pagtupad ng mabuting balita. Batik sa lahat ay ang pananampalataya natin, ang paitingin natin sa pagtupad ng mabuting balita o yung pagliliwanag ng Panginoon sa Kristo sa ating espiritu at pagkatao na tayo ay nagagabayan ng mabuting balita. O ang liwanag ng mabuting balita sa ating puso at isipan, pagkatao at espiritu in faith in Christ ay magliwanag sa atin na tayo ay manampalataya na lubos sa Panginoon Diyos, sa Panginoon sa Kristo at maligtas tayo. Mapagpala tayo at maligtas sa pang-araw-araw mula dito sa ating mga ibinahaging ito sa atin. At yung kay Banal na Santa Maria, literal tayong pagliwanagan ni Banal na Santa Maria, magliwanag niya sa atin at kayo ay maliwanagan at magabayan sa kayo ay talibayan ng mabuti balita. Tayo makita sa kaligtasan ng Espiritu. At muli doon sa Interfaith Unity ay patuloy na tayo ay magkaisa at patuloy na tayo magkaisa sa Interfaith Unity at patuloy natin unawain yung ating mga relihiyon, ang bawat isa. Unawain natin ang relihiyon ng bawat isa. Sa gayon ay maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa away, sigalutan, hanggang digmaan at nagkakaroon ng devastation. So kaya sa halip ay paigtingin natin ang pagkakaisa sa Interfaith Unity at pag-unawa. Pairali natin yung pagkakaisa, kapayapaan, pagmamahalan,
iba't ibang mabubuting aral ng ating mga lalo na sa mga Kristiyano Katoliko na iba't ibang denominations. Ngayon ay doon sa ang CBCP and Vatican Church, sana patuloy po kayong pagliwanagan ni ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ng ating banal na Panginoon Jesucristo, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal Espiritu Santo at kaliwanagan ni Banal Santa Maria. Patuloy niyo pong pagbuklurin ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon, sumala Panginoon Jesucristo at magabayan sa mabuting pamuhay at kaligtasan spiritual at kaligtasan at mula pang araw-araw ng buhay at mula sa mabuting balita Panginoon Jesucristo. At sa ating munting kakayanan, patuloy na tayo ay nananampalataya, na tayo ay patuloy na tayo nananampalataya ng kaliwanagan, ng gabayan tayo ng kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos, ng kanyang kaliwanagan ni Banal Santa Maria, at kayo ay ating patuloy na tayo pagpalain at magabayan ng kapamalaan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na mabuting balita, at ito yung mamahalan mabuti. Kaya mga kapamalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, at tugunin nyo yung karapatang pantao, patas na hustisya. Yan. At sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, sila ay mamumuhay ng mapayapa, matuwid ayon sa karapatan. Yan. Muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na kayo aking hinihikaya na ang lahat ng mga bansa at ang sangkatauhan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.